Hindi lang mga normal na tao ang naniniwala sa forever. Maging ang inaakalang tao na may kalaing kakaibang nilalang, naniniwala din sa pag-ibig na walang hanggan. Maski kamatayan, kayang tawirin, makasama lang ang tunay na minamahal. Sa pangyayaring ito, napagtanto ni Maya na ang pag-ibig ay walang katapusan. Minsan na din siyang nangarap ng ganong klaseng pagmamahal. Yung tipong ipaglalaban siya kahit sa kabilang buhay. Nakakaingit ang ganyang magkasintahan, Insan, no? Ay nako, kadiri kaya sila. Sino ba naman ang gaganahang makipaglaplapan sa jowa kung may nanonood naman sa kanila, diba? Hoy, ano ka? Nakaka-proud nga yan eh. Kasi ipinagmamalaki siya ng lalaking mahal niya. Sana ako rin makahanap ng ganyan. Naku, hindi ako ang tamang tao na pwede mong pagsabihan yan. Hindi ko gusto ang ganyan. Walang nagawa si Maya kundi irapan na lamang ang kanyang pinsan. Alam niya na kahit anong klaseng kwento pang ibahagi niya rito, basta may halong kababalaghan, kagaya ng pinakikita niya sa babae ngayon, talagang hindi ito nagiging interesado. Tulala ka na naman. Magtawag ka na kaya ng bibili. Kanina pa tayo dito oh. Mapapagalitan na tayo ni Tia Rosini. Parang hindi ka naman nasanay kay nanay. Alam mo naman na iba talaga ang paraan ng pag-aapuro niya para mapadali ang pagbibenta natin ng gulay. Ni minsan hindi niya naman tayo ginigipit, hindi ba? Hindi nga. Pero nakakainis din kaya minsan. Masyado ka lang kasing mabait. Kaya hindi mo magawang sumuway sa madrasta mong yan. Napangiti si Maya. Hindi naman sa masyado siyang magiging mabait, ngunit may ipinababatid naman na aral sa kanyang nanay Rosini niya. Kahit hindi siya nanggaling sa sinapupunan nito, nararamdaman niya ang pagtrato nito sa kanya bilang anak. Una na dito, ang pagpapatawag sa ginang ng nanay na labis niyang ikinatuwa. Hindi niya nakagisnan ang totoo niyang nanay. Ang sabi ng tatay Lino niya, kapapanganak pa lamang sa kanya ng tunay niyang ina, kaagad na siyang iniwan nito sa poder ng ama. Kaya naman, nang mag-asawa ang kanyang ama kay Rosini, siya ang naging tulay para magkalapit ang dalawa. Ikaw naman, mabait naman si nanay eh. Saka hindi ba, madalas niya tayong pinapayagang magpunta sa sayawan sa bayan. O iti masaya yun. Hindi nahahabulin ni tatay ng itak yung mga sumasamang lalaki sa atin. At kahit nakasabayan lang naman natin sa paglalakad, napagkakamalan pa niyang manliligaw. Wala namang magkamaling manuyo sa atin ah. Ayun na nga ang problema. Assuming masyado si tatay. Buti na lang talaga napapakalma siya ni nanay. Eh kasi nga, may sabi-sabing may kakaibang kakayahan daw si Tia para magpakalma ng tao. May kapangyarihan siya. Hayang ka na naman sa mga hinala mo. Totoo kaya? Hindi ba't bago pa sila magpakasal, nakilala natin ang nanay ni Tia Rosini? Para nga siyang aswang. Alma naman, tumahimik ka nga. Ayaw mang ipagkaila ni Maya, alam niya may katotohanan ang sinasabi ng kanyang pinsan. Kilalang aswang ang pamilya ni Rosini. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi niya sinusuway ang kanyang madrasta. Natatakot siya sa kung anong gawin nito sa kanya, lalo na't hindi pa naman mahilig sa gulo si Rosini. Minsan may nakahuli na sa nanay nito na may sunundang bata sa masukal na bahagi ng kagubatan. Ang nakapangingilabot pa, hindi na nakita kailanman ang kawawang bata. Halos mabaliw ang mga magulang sa kahanap sa kanilang mga anak hanggang sa matagpuan na lamang nila ang mga tira-tirang buto ng kawawang bata sa bangin kung saan ang pinakamalapit na bahay na makikita ay ang tirahan ng mga magulang ni Rosini. Kahit papano, nananaig pa din ang pagiging tahimik ni Maya at sinamaan pa ng tingin ng kanyang pinsan. Halika na, umuwi na lang tayo. Kukonti na lang din naman yung natira sa paninda natin. Pwede na itong lutuin sa bahay para sa pananghalian. Ha. Alam ko, para wag nang makaisip ang madrasta mo na kumain ng tao. Napangiwi si Alma nang kurutin siya ni Maya sa tagiliran. Mabuti na lang, walang kahit sino mang nakarinig sa pinag-usapan nila.
Mahirap pa namang magpakawala ng kahit anong isyo sa kanilang lugar dahil mabilis itong kumakalat. Naglakad na nga ang magpinsan hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Ulila na sa mga magulang si Alma, kaya naman sa poder ng kanyang tiyahin na ama ni Maya nakatira. Walang anak si Aling Rosini at Tatay Lino. Kaya naman silang dalawa lang naman ang pinagkakaabalang asikasuhin ng mag-asawa. Ay, salamat at nakauwi na din tayo. At teka, magsasaing na ako ah. Ako naman magluluto ng gulay. Ano kayang masarap sa sitaw? Adobo o sinabawan? Masarap kaya ang adobo, pinsan. Para na din tayong nakakain ng mamahaling ulam, lalo na kapag may sahog. Iiling-iling na tumawa na lamang si Maya. Tahimik ang bahay nang dumating sila. Sa pagkakaalam niya, nasa trabaho si Tatay Lino, kaya malamang mamaya pa ang uwi nun. Ang Nanay Rosini lang niya ang kanilang hahanapin. Pakihugasan ng mga sitaw, insan ah. Hahanapin ko lang si nanay. Sige, ako nang bahala. Lumabas uli ng bahay si Maya. Sa likod siya ng bakuran nagtungo. Kabisado niya ang ginagawa ng kanyang madrasta. Lalo na kapag ganung oras. Nasa likod bahay talaga ito na may kung anong ginagawa na ayaw nitong pakialaman siya. Nanay Rosini, narito na po kami. Nay! Napakunot ng noo si Maya nang hindi sumagot ang kanyang madrasta. May umuusok sa bandang likuran ng kanilang bahay, kaya malamang may ginagawa nga ito. Dati pa siyang naiintriga sa kung anuman ang itinatagong lihim ni Rosini, kaya sa pagkakataong iyon, mas pinili niyang matuklasan ang mga bagay na ito. Walang imik siyang tumungo sa munting bodega sa likod ng bahay. Doon ay nakatambak ang kanilang mga sirang gamit na may sentimental value pa sa kanila, kaya hindi matapon-tapon. Nanay Rosini? Alam ni Maya na naging maingat siya sa paghakbang. Alam niyang naging sigurado siya na hindi mapapansin ng kanyang nanay, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nang makalapit na siya sa may kaliitang bodega, nagbagong bigla ang kanyang reaksyon. Balak niya lang silipin kung ano ang ginagawa ng kanyang madrasta. Hindi niya naman inaasahan na masasaksiyan niya kabaliktaran sa kung anuman ang ginagawa nito. Napatakip siya ng kanyang bibig at pigil hiningang umatras palayo sa kinaroroonan ni Rosini. Diyos ko, ano ba yung nakita ko? Nagmamadali kaagad palayo si Maya sa likod ng bahay. Kaagad siyang nagtungo sa kusina, kaya na magkasalubong sila ni Alma, takang-taka ang pinsan niya sa kanya. Uy babae, ba't namumutla ka? Anong nangyari sa'yo? Wala akong nakita. Aba, defensive ka masyado. Wala nga, pinsan. Nagulat lang ako nang makasalubong kita. Ha ha ha, laitera ka din ano? Bakit? Mukha ba akong multo? Hindi na sumagot pa si Maya. Kahit nung abala sila ng kanyang pinsan na magluto, hindi pa din mawala sa kanyang isipan ang kahindig-hindig na nakita niya. Kumakain ng buhay na manok ang kanyang madrasta. Hindi niya maiwasang mandiri sa ginagawa nito, lalo na't nakikita niya ang pagpatak ng sariwang dugo ng manok kung saan ito nakapwesto. Ikaw naman, nagulat lang talaga ako. Nasaan na ba si Tio? Baka mamaya pa uuwi yun. Maghahain na lang ako. Ako naman ang tatawag kay Tia Rosini. Akala ko ba pinuntahan mo siya? Hindi ko siya nakita sa likod bahay eh. Muli na sana magsasalita si Alma. Pero pumasok bigla si Aling Rosini sa kusina. Medyo mapula ang labi nito at mailap ang mga mata. Marahil ay naniniguro na hindi siya nahuli ng kahit na sino man sa kanyang ginagawa. Bitbit niya ang manok na kanina lang ay tangan niya sa sariling bibig. Narito na ako, mga anak. Hala Tia, ano pong nangyari dyan sa manok? Kaya nga ako natagalan eh. Naawa ko rito sa manok. Naabutan kong kinakain ng sawa. Mabuti na lang, nagawa ko pang tagain ng sawa.
O eto, napatay ko na ito. Naku naman, nakakatakot na pala gumawin yun sa masusukal. Baka mamaya, tayo naman ang mabiktima ng sawang yan. Napalunok si Maya. Hindi niya magawang makapagsalita. Lalo na, alam niyang may kinalaman talaga si Aling Rosini sa paglantak sa manok. Hindi naman talaga sawa ang may kagagawa noon. Maya iha, patulong ka na lang kay Alma ha. Linisin niyo ang manok. Sayang naman kasi kung itatapon. Opo, Nay. Nilinis na nga nila ang manok. Kakailang hugas pa ng mainit na tubig si Maya sa karni ng manok, kaya nagtatakang sinaway siya ni Alma. Pinsan, para kang lutang. Ha? Bakit naman? Nalalamog na yung karne ng manok ko. Tipid na ngumiti si Maya pero hindi siya nagsalita. Hindi niya kayang ipagsabi ang nakita mismo ng dalawa niyang mga mata na kinakain ng kanyang madrasta ang manok na sinaid ang dugo. Alangan namang ikwento niya ang detalyadong ginawa ng kanyang madrasta. E di lalong lulubog sa pagdududa si Alma laban sa kanyang madrasta. Baka isipin nito na totoong aswang talaga ang ginang. Marami pang dapat kailangan gawin si Maya para mapatunayan ang lahat ng kanyang nalalaman. Kailangan niya lang magtiyaga sa pagsisiyasat. Hindi pa nakontento si Maya. Hinugasan pa niya ng katas ng kalamansi ang karni ng manok. Kaya naman, nang makita niyang walang pagbabago rito, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Hindi niya naman isinasarado ang kanyang isipan sa katotohanan na pwedeng manghawa ang mga aswang kung talagang ganung klaseng nilalanga ang kanyang madrasta. Kailangan ko munang makatsak kung totoo ba talaga ang mga nakita ko. At hindi ako namamalik mata lang. Kasi ayoko namang isakripisyong relasyon nila ni Nanay tsaka ni Tatay Lino. Kung sakali mang mapatunayan ko nga na may kakaiba sa mga nangyayari sa madrasta ko. Insan, may sinasabi ka? Ha? Oh, wala. Wala ka dyan. Ibubulong-bulong ka kaya. Naku, wag mo nang isipin yun, pinsan. Sige na, nagugutom na ako. Nagtulungan ang dalawang dalaga sa paghahanda ng kanilang pagkain. Ilang sandali lang, dumating na ang kanyang ama. Magkasalo sila sa pagkainan. Nang ibinalita nito na may panibagong pakyawan ito sa kanilang lupain. 2,000 ang paunang bayad sa pagpakyaw ko ng pag-aararo. Pero madali lang naman kasi malambot naman ang lupa. Tataniman ata ng tubo. Maganda yan, mahal. Magkakaroon na naman tayo ng panggastos dito sa bahay. Ay tama nga tiya, kasi makakapag-ipon tayo. Lalo na't may kinita din kami sa pagtitinda ng gulay. Habang nakikinig sa usapan, hindi magawa ni Maya ang makisabat. Nauunahan siya ng takot na baka makahalata ang kanyang madrasta kung anuman ang nakita niya. Kailangan niya lang obserbahan ang ginang. Sa ngayon, wala naman siyang nakikitang kakaiba habang nakikipag-usap dito. Normal din na natutuwa sa isinusubo nitong pagkaing inihanda niya. Nilingon naman ni Mang Lino ang kanyang anak. Maya anak, bakit tahimik ka? May problema ba? Wala naman po, itay. Napagod lang po siguro ko sa paglalako kanina ng gulay. Oh, kayo naman Alma. Magpahinga rin kayo paminsan-minsan. Baka naman masyado kayo nagpapapagod. Kailangan din ninyong mag-relax paminsan-minsan. Ayos lang naman po ako, itay. Itutulog ko na lang ito mamaya. Sa init po siguro to ng panahon. Tumayo na si Tatay Lino at nagpatuloy sila sa pagkain. Nang matapos na, nagpaiwan si Alma sa kusina para siya ang maglipit ng kanilang pinagkainan. Insan, naayos ka lang ba? Bakit bigla kang tumamlay? Wala naman, pinsan. Okay lang talaga ako. Sigurado ka ba ikaw nang magliligpit? Kasi mauna na lang ako sa loob. Oo, ako nang bahala. Sige na. Pumasok na nga si Maya sa kwarto nila magpinsan. Nagulat pa siya
Nang mapagtantong bukas ang bintana at isinasayaw ng hangin ang kurtina, hindi sinasadyang natuon ang kanyang atensyon sa labas. May nakita siyang nagpasikdo ng kanyang dibdib. Isang babae. Maitim ang balat na animoy pinahid sa grasa at magulo ang buhok na nakatayo doon. Nanlilisik ang mapupulang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Kaya ngayon, kilabot ang gumapang kaagad sa kanyang kaibuturan. Diyos ko! Aswang! Napaatras si Maya sa may pinto at napasigaw. Dahil sa kanyang pagkataranta, hindi niya nagawa pang buksan ang pinto. Tila nawala siya sa katinuan habang nagwawala at panay ang balya sa pintuan. Nag-aalala naman siyang dinaluhan ni Alma. Ang pinsan niya na nagbukas ng pinto, kasunod ang tatay Lino nito. Insan, ano bang nangyari sa'yo? Pinsan, may aswang! May nakita akong aswang! Nasaan ang aswang? Anak, nasaan? Sa labas po! Nasa labas ang aswang, itay! Tinuro ni Maya ang bintana. Nanginginig pa siyang napayakap sa pinsan niyang si Alma, dahilan para mas lalo itong magtaka sa kanya. Siya namang paglapit sa kanila ni Aling Rosini. Mga anak, ano ba nangyayari sa inyo? Ito po kasing si Maya Chang. May nakita daw na aswang sa labas. Aswang? Walang aswang sa labas. Ako ang nakita ni Maya sa may bintana. Galing ako sa banyo at nakita kong bukas ang kanyang bintana. Kaya naman naisip ko sanang isara ito. Ngunit pumasok si Maya sa kwarto. Tapos dumiretso sa pagtingin sa akin. Hindi ko alam na aswang na palang tingin niya sa akin. Napailing si Maya. Matatakotin man siya, hindi niya makakalimutan ang nakita niya. Higit sa lahat, alam niya ang itsura nun dahil nakatingin siya rito. Kaya naman, marahas siyang humarap kay Aling Rosini at nagtanong ang mga mata nito na hinarap ang ginang. Naku, Nay, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo na ikaw yung sumilip sa bintana. Alam kong aswang yun. Hindi ko makakalimutan ang panlilisik ng kanyang mga mata. Maliban na lang kung ikaw ang nilalang na yun. Maya! Hindi mo na narespeto ang nanay Rosini mo! Napahagulhol si Maya. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang pagkakataong kailangan niyang ipagtapat sa ama ang kanyang mga nakita. Kaya naman, labag man sa kanyang kalooban, sinabi niya ang mga bagay na napansin niya at nakita niya na labis niyang ikinagulat. At nagulat din ang kanyang ama. Humantong ito sa pagtatalo ng kanyang mga magulang. Habang nag-aaway, napayuko naman si Maya at pinakikinggan ang mga ito. Hindi naman siya iniwan ni Alma. Panay din ang pag-alo nito sa kanya. Sinasabi ko na nga ba may samaligno talaga yan si Tia Rosini. Akala ko ba wala kang napapansin sa kanya? Tingnan mo tuloy, tinakot ka pa pala niya. Hindi naman sa ganun. Nabigla lang ako sa mga nadiskubre ko ngayon. Bakit? Nakita ko siya kanina, Alma. Nakita ko si Nanay Rosini na may nilalantakan sa bodega. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin kay tatay ito dahil alam kong magtatalo sila ngayon. Pero natatakot ako sa mga nakikita ko. Napatakip sa kanyang bibig si Alma. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Maya. Alam niyang ito nga ang sumasawata sa kanya tuwing nagpapakawala siya ng mga salita laban sa madrasta ng babae. Hindi ko akalaing magagawa niyang mga bagay na ito. Kung talagang may kakatuwa sa kanya, ibig sabihin, kailangan natin siyang layuan. Hindi naman ganun kadaling layuan ang asawa ni tatay. Alam mo naman na kahit hindi siyang tunay kong ina, bata pa sila nung magpa siyang maging mag-asawa. Paano na? Anong gagawin natin? Siguradong napakahirap nito para kay Tiyo. Hindi ko alam, pinsan. Natatakot ako. Ayokong magalit sa akin si tatay. Kahit paano may pinagsamahan din kami ni nanay.
Kung talagang may kakaibang lahi sila na hindi katulad ng sa atin, paano na lang ang kakahantungan ng pagmamahalan nila? Alam mo kasi, Insan, hayaan na muna nating magpaliwanag si Tia Rosini. Malay mo, may mga gusto pala siyang sabihin sa atin na hindi niya magawa. Tsaka halimbawa lang na mapatunayan natin na katulad nga siya ng nanay niya. Matagal naman nating kasama si Tia Rosini, hindi ba? Ni minsan hindi niya naman tayo sinaktan. Hindi niya tayo nabiktima. Kahit pa nga kung ano-ano nang sinasabi ko laban sa kanya, pero tinurang niya tayong anak. Tumango si Maya at napagtantong may katwiran naman ang sinasabi ni Alma. Kailangan niyang pakinggan ang sasabihin ng kanyang madrasta. Hindi makatarungang husgahan nila kaagad ito. Sa tagal nga naman ang pinagsamahan nila, kaya nagpasya silang lapitan ang kanyang madrasta nang mapansin nitong nag-uusap pa ng masinsinan ang kanyang amang Manglino. Napatahimik ang mga ito nang makita siyang papalapit sa mga ito. Nay, Tay, ano yun anak? Nang makita ang kalmadong mukha ni Nanay Rosini at ang paghihintay nito sa sasabihin niya, labis na napahiya sa kanyang inasta si Maya. Tila ba, hindi lamang ito nagalit sa mga masasakit na tinura niya kanina. Sa katunayan, hinihintay lang nito ang paglapit niya. Saglit siyang lumingon kay Alma at tumango. Kausapin mo na sila. Nandito lang naman ako. Ngumiti sa kanya si Alma at nag-thumbs up. Pinalakas nito ang kanyang loob, kaya gayon na lamang kung makangiti siya sa harapan ng pinsan. Kaya mo yan. Maraming salamat. Pumeso ng upo si Maya sa harapan ng upuan ng kanyang mga magulang. Nananansya siya kung ano ba ang kanyang sasabihin. Nakita niyang wala man lang bakas ng galit sa muka ng mga ito. Kaya mas lalo siyang nalubog sa kahihiyan. Nay, Tay, gusto ko po sanang humingi sa inyo ng paumanhin sa mga nasabi ko. Ako ang dapat na humingi ng pasensya sa iyo, anak. Hindi ko man lang sinabi sa iyong tungkol sa tunay kong pagkatao. Anak, ginawa lang namin ng paglihim sa iyo para protektahan ka. Tay, ano pong ibig niyong sabihin? Matagal ko nang alam ang tungkol sa pagkatao ng nanay mo. Noong binata pa lamang ako, hindi pa kami nagkakamabutihan ng tunay mong ina. Alam ko na ang lihim na pagkatao ni Rosini. Sa katunayan niyan, matalik sila magkaibigan ng iyong ina. Gulat na gulat si Maya sa kanyang nalaman. Hindi siya makapaniwala na may koneksyon pa pala ang babaeng nagluwal sa kanya sa mundo sa kinikilala niyang ina. Hindi ko po alam, Tay. Alam ng nanay mo ang tunay na katauhan ni Rosini. Sa katunayan, siya pa nga naglihim sa pagkatao ng matalik niyang kaibigan at na magdalang tao nga ang inay mo. Ibinilin pa nga tayo kay Rosini. Napatingin naman si Maya sa kanyang madrasta. Kita niya sa mukha ng dalawa ang katotohanan sa kanilang mga ipinagtapat. Alam niyang hindi naging madali ang mga panahong kailangang itago ng dalawa ang katotohanan sa takot na husgan sila ang iba. Mahirap mabuhay ng hindi normal. Mahirap maging kakaiba. Masakit pa at nakapanliliit. Alam ni Maya na kailangan pa niya ng mas malawak na pangunawa nang sa gayon mapagtanto niya ang mga kailangan niyang sabihin para hindi masaktan pa ang kanyang madrasta. Kahit ba'y pinagkatiwala kami ng tunay kong ina sa iyo, minahal mo naman kami. Talaga bang kadugo ng turing mo sa amin, Nay? Oo naman. Minahal ko kayo ng higit sa buhay ko. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya at pinuno mo ko ng ligaya. Dapat sana hindi ko nararamdaman ito dahil hindi naman akong nagluwal sa iyo, anak. Pero para sa akin, ikaw ang katuparan ng pangarap kong yun. At sana lang, tulungan mo kaming itago ang lihim ng nanay mo
sa ibang tao. Anak, hindi madali ang buhay na kinamumuhian ng iba. Alam mo kung gaano ito kahirap. Alam ko po, Itay. Kaya sana mapatawad niyo ko. Hindi ko naman ginustong husgahan si Nanay Rosini. Nabigla lang po talaga ako. Ayos lang yun, anak. Kalimutan na natin. At wala ka namang dapat ihingi ng tawad. Pareho tayo nagkamali. Ngunit ngayong alam mo na ang lihim ko, mas magiging mabuting ina ako sa inyo ni Alma. Patutunayan ko na kaya ko kayong asikasuhin at bigyan ng pagmamahal na higit pa sa sarili ko. Ay, naglalambingan na sila. Alam ko naman na gusto mong sumali, anak. Kaya halika, yumakap ka na rin dito sa amin. Mula noon, kabilang na sina Maya at Alma sa pag-iingat sa lihim ng kanilang Nanay Rosini. Alam nilang marapat lamang itong gawin dahil naging mabuti naman ang ginang sa kanila at inalagaan pa sila. Ipinaliwanag naman ng ginang na hindi sa lahat ng pagkakataon ay nag-aastang aswang siya. Minsan lang itong mangyari, lalo na kapag may napapansin itong hindi maganda. Isang araw, naglako uli ng gulay ang magpinsan sa bayan. Isang oras mahigit din ang lalakarin papunta doon, kaya naman kinailangan nila magpahinga sa may lumang balon. Grabe, ang init. Bakit naman kasi hindi ka nagsuot ng damit na may mahabang manggas? Nangingitim na yung braso mo, oh. At magmumukha akong halimaw, ganon? Ikaw ang nagsabi niya na. Nahahawa ka na talaga sa pagiging mapanghusga ko. Hindi naman sa ganon. Buti na lang ayos na kayo ni Tia Rosini, ano? Oo nga eh. Buong akala ko talaga masisira akong pagsasama nila ni tatay. Buti na lang talaga. Malawak din ang pag-unawa ni tatay. Siya pa palang nagtatanggol kay Nay Rosini sa tunay nitong pagkatao laban sa atin. Nahihiya talaga ako sa pinakita kong ugali sa kanila. Hayaan mo na. Sa tingin ko naman ay ayos na sila. At mukhang bati na. Pasalamat na lang tayo at hindi natin gaanong nasira ang pagtitiwala nila sa isa't isa. Sa bagay. Nahinto sila sa pag-uusap nang makarinig sila ng mga tawanan. Napakunotdo ang dalawang dalaga. Nang nagkasundong tingnan kung saan nagbumula ang ingay. Bit-bit ang kanilang mga inilalakong gulay. Nagtungo sila sa masukal pang bahagi ng kakahuyan. Dito nila nakita ang dalawang lalaking may hawak na armas at nagbibilang ng pera sa kanilang mga dalang bag. Nakalapag ang mga ito sa lupa at naninigarilyo ang isa sa kanila. Nagkatinginan ang dalawang dalaga. Naiisip mo ba kung anong nasa isip ko? Oo, insan. Ang pakiwari ko, sila ay... Diyos ko, mga kawatan! Hindi ko akalaing naglipa na pa pala sila sa lugar natin. At bakit dito sila nakarating? Hindi natin sila dapat pakialaman. Nakikita mo ba yung dala nilang baril? Baka mamaya mabiktima pa nila tayo. Diyos ko. Bakit naman sa dinami-dami na pwede nating makita sa lugar na to? Sila pa? Anong gagawin natin? Umalis na tayo. Kailangan nating makalayo sa lugar na ito. May pakiramdam ako na hindi nila tayo patatawarin. Oras na malaman nila na nakita natin ang ginagawa nila. Nagmamadali na nga sila sa paghakbang paalis. Ngunit dala ng pagkataranta, napaigtad si Maya nang makaapak siya ng isang tuyong sanga. Naagaw niyon ang atensyon ng mga tulisan at nagkanya-kanyang dampot ng kanilang mga armas. Ano yun? Halika, tingnan natin. Halos panawan ng ulirat si Maya habang hinihila ni Alma patago sa isang mayabong na halaman. Paano'y napagtanto niyang hindi lang basta tuyong sanga ang kanyang naapakan, kundi isang klase ng sanga na ginagamit bilang patibong. May nakabaong pangang mga pako sa duluhang bahagi ng sanga. Alma,
Nagdurugo ang paa ko. Ano bang natapakan ko? Oo nga, Insan. Ano, kaya mo bang maglakad? Naku naman, hindi ka kasi nag-iingat. Isang iling ang pinakawala ni Maya. Nagsisimula na sa pananakit ang kanyang talampakan na para bang maliban sa mga pako ay may kakaibang likidong inilagay sa dulo nito. Tila lason ang nararamdaman ni Maya. Dahan-dahan na gumagapang sa loob ng kanyang katawan. Nanginginig siyang bumagsak sa lupa na ikinataranta naman ni Alma. Pinsan, nahihilo ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero may kakaiba yata sa natapakan ko. Kapag minamalas nga naman Ano na ngayon ang gagawin natin? Hindi pwede to. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Humingi ka na yata muna ng tulong kina't atay. Maghihintay ako dito. Iwanan mo na lang muna ako dito. Hindi ko na talaga kayang maglakad eh. Sige, pero wag na wag kang lalabas dito sa pinagtataguan mo. Oo, dito lang ako. Umalis na nga si Alma at nagtungo sa kanilang tahanan. Nanatili naman sa pinagtataguan si Maya sa kakahuyan. Puno ng takot ang mga mata. Nakita niya ang dalawang tulisan na paikot-ikot sa paligid. Tila ba hinahanap kung nasaan si Maya. Kaya naman nanginginig ng nagdasal ang dalaga. Umaasang lalagpasan siya ng dalawang lalaki. Ngunit hindi pinakinggan ng may kapal ang kanyang panalangin. Paano'y biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isa sa dalawang lalaki. Huli ka! Napasigaw si Maya. Nang hilahin ng lalaki ang kanyang mahabang buhok. Para wag siyang gaanong masaktan, napilitan siyang gumalaw at isunod ang ulo niya sa paghila nito kahit nanginginig na siya sa sakit dahil sa pagkahilo. Manong, huwag po. Maawa po kayo sa akin. Wala po akong ginagawang masama. Humalakhak ang tulisan at itinulak siya sa damuhan. Galit na pinanlilisikan siya nito ng mga mata. Saka sinabi, ano ang ginagawa niya sa kakahuyan? Baka isa siyang espiya o pulis na nagpapanggap lang para mahuli sila. Puro iling lang ang ginagawa ni Maya. Hindi po ako pulis. Lalong hindi po ako espiya. Isa lang po akong manlalako ng gulay sa bayan. At sumasagot ka pa talaga? Patayin na kaya kita ngayon. Itinaas ng tulisan ang kanyang hawak na baril. Ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, isang nilalang ang rumaragas ang dumating palapit sa kanila. Gulat na gulat ang dalawang tulisan. Nang walang haba silang pinagkakalmot ng nilalang. Nanginginig naman sa takot si Maya. Batid niyang hindi basta-basta ang nilalang na nagpakita sa kanila. Mabalasik ang mukha nito at naglalaway ng labis sa pagkatakam habang nakatingin sa dalawang lalaki. Bago pa man ito muling makakilos para iputok ang hawak na armas, sumugod na ang aswang. Ibinaon ang kanyang kamay na may matulis na kuko sa dibdib ng tulisan, saktong pagdating ng nasabi ng nilalang. Kaagad nitong binali ang liig ng unang lalaki. Binutas ang dibdib ng kawawang lalaki, dahilan para pumalandit ang sariwa niyang dugo. Nilantakan ito ng nilalang na tila ba nakararamdam ito ng ginhawa sa kanyang ginawa. Manda! Kitang-kita ni Maya kung paano bumulwak ang mainit-init pang pulang likido sa lupa. Bumagsak ang isang tulisan, nanginginig at dilat ang mata. Bumubuka sarado ang bibig, ngunit walang namumutawing salita sa mga labi. Siya namang pagdating ni Alma. Insan, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Naku, sana pala hindi na kita iniwan dito. Buong akala ko talaga kung anong nangyari sa'yo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari ng hindi maganda. Pinsan, tulungan mo ako. Muntik na akong patayin ng mga tulisan. Anong ginawa nila? Sinaktan ka ba nila, ha? Mga hayop talaga mga yan. Kailangan silang mamatay. May umatake sa kanilang aswang, pinsan.
Hindi ko alam kung masisikmura ko bang pagmasdan lang sila o kailangan natin silang tulungan. Wag! Hindi tayo tutulong sa kanila. Sila ang may kawatan. Nararapat lang sa kanila ang maparusahan. Pero ang nilalang... Huwag mo nang pansinin ang aswang. Ang masisiguro ko lang sa'yo ay kakampi natin siya. Nagmamadali namang inalalayan ni Alma ang kanyang pinsan. Hindi nila hinintay pang kumalma ang aswang na kasalukuyang kinakatay ang dalawang tulisan na nanakit kay Maya. Tuloy hindi sila makapunta sa bayan para ilako ang kanilang mga gulay. Kailangan dalhin si Maya sa isang manggagamot para patingnan ang kanyang nasugatang paa. Mabuti na lang nasa bahay ng mananambal si Aling Lisa. Kaagad na naagapan ang pagapang na lason sa kanyang katawan. Nang makauwi na sila kinagabihan, nagtaka si Maya nang hindi niya maabutan ang kanyang madrasa sa bahay. Tay, nasan po si Nanay Rosini? Hindi pa siya umuwi, anak. Saan daw po ba nagpunta? Yan ang hindi ko alam, anak. Saan po kayo pwedeng nagpunta si Nanay? Nag-aalala ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, anak. Hahanapin ko siya mamaya. Pero gabi na po, Itay. O siya, bukas ng umaga na lang ako aalis para hanapin ang nanay mo. Inalalayan muli ni Alma ang kanyang pinsan at ipinasok sa kwarto. Nang maihiga niya na si Maya, ay nahihiyang yumuko siya at sinabing hindi naman daw umaalis ng walang paalam si Tia Rosini. Alam niya kung saan ito nagpunta. Saan naman? Sa kagubatan, Maya. Siya ang napagsumbungan ko sa nangyari sa'yo kanina. Sinagilihan ng takot si Maya. Kinakabahan at nag-aalala para sa kanyang madrasta. Kaya naman ngayon, ang kanyang pagnanais na hanapin kung saan man ito naruroon. Kaso nga lang, hindi niya maiwasang muling balikan ang pinag-usapan nila ni Alma. Pinsan, hindi ba ang sabi mo nagpunta sa kagubatan si Nanay? Pero bakit? Siya ang aswang na sumago pa sa mga tulisan, Maya. Siya ang nagligtas sa'yo mula sa tiyak na kapahamakan. Mas lalong nabaghan si Maya sa tinuran ng kanyang pinsan. Hindi niya akalaing mawawala ang kanyang madrasa pagkatapos na nangyari kanina. Malakas ang pakiramdam niya na may kinalaman ang dalawang tulisan kung bakit wala sa kanilang tahanan ngayon ang kanyang madrasa. Posible bang ito ang aswang na sumugod sa mga ito kanina? Nagsasabi ba ng totoo si Alma? Nanginginig na tumayo si Maya. Kapag may nangyaring masama sa kanyang madrasta, hindi niya mapatatawad ang kanyang sarili. Oh, saan ka pupunta? Kailangan kong hanapin si Nanay. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman na okay siya. Pero hindi pa magaling ang paa mo. Kita mo naman, di ba? Namamaga pa ang talampakan mo. Ayos lang talaga ako. Huwag kang mag-alala, pinsan. Kaya ko nang maglakad. Maya naman eh. Ang tigas ng ulo mo. Alam mo bang mapanganib sa labas, hindi ba? Nakita mo na nga ang ginawa sa'yo ng dalawang hayop na yun, hindi ba? Tibali nang matigas ang ulo ko. Ang mahalaga malaman ko kung okay lang ba si Nanay. Kung ligtas ba siya. Hindi ako mapapalagay dito hanggat hindi ko nalalaman kung ano ba ang totoong nangyari sa kanya. Sige, sasamahan kita. Pero sana naman, sundin mo ako kapag sinabi ko na kailangan nating magtago, ha? Hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan mo isakripisyo ang buhay mo. Alam mo naman na hindi pwede yun. Pumuslit ang dalawa para makalabas ng bahay. Ingat na ingat sila para hindi mapansin ni Tatay Lino. Labis na nag-aalala si Maya sa kanyang madrasta. Hindi niya mapatatawad ang kanyang sarili kapag may nangyaring masama dito. Kaya naman, para mas mapadali na malaman nila kung nasa maayos ngang kalagayan ang ginang, nauna na silang nagpunta sa may kakahuyan kung saan sila galing. Sigurado ka ba na sa kagubatan natin siya makikita? Baka umalis na siya dun. Wala naman siyang ibang mapupuntahan eh. Subukan lang natin. Wala namang mawawala. Nag-aalala lang talaga ako. Naglakad na nga ang magpinsan
Sa madilim na kalsada ng gabing yun, walang ibang hangarin ang kanilang isipan, kundi ang mahanap kaagad ang kanilang madrasta at masiguradong ligtas ito. Mabuti na lang, mabilis nilang natuntun ang dinaanan nilang landas kanina. Tahimik ang kapaligiran, tanging huni lang ng mga kuliglig ang kanilang naririnig at panggabing insekto ang kanilang napapakinggan. Wala man lang tayong dalang kahit itak. Ano naman ang gagawin natin sa itak? Wala naman sigurong kasunod ang nangyari kanina, di ba? Uy, grabe ka naman, insan. Huwag ka naman magdasal ng ganyan. Hindi naman sa nagdadasal ako eh. Kailangan lang kasi nating mag-ingat. Tsaka kung magdadala tayo ng itak, baka mamaya ito pang maging instrumento para mapahamak tayo. Gaga. Hindi naman ganyan ang gusto kong ipaintindi sa'yo. Ang gusto ko lang, gamitin natin sa pagtatanggol sa ating sarili para walang makapanakit sa atin, kagaya ng mga tulisan kanina. Oo na, ikaw na ang tama. Mas matilino ka kaysa sa akin, hindi ba? Ako pa? Tsaka teka lang, namimilusap po ka ba? Joke lang naman. Ikaw talaga eh. Ang bilis mong umangal ka agad. Akala ko naman kung anong iniisip mo. Hindi ka na nasanay sa akin. Nasanay saan? Sa pabigla-bigla mong buwelta? Grabe ka. Narating na nga nila ang lugar kung saan nila iniwan kanina ang aswang, pati na ang dalawang tulisan. Nalanghap na magpinsan ang malansang amoy sa paligid. Tila ba may kung anong bagay na kinatay doon at pinagpiyastahan ng mga hayop. Sa madilim na bahagi ng kakahuyan, nagtago si Aling Rosini. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan. Nagsimula na naman siyang makalimot sa sarili. Ayaw niya ng ganito. Gusto niyang maging normal. Ngunit nang makita niya ang ginagawa ng dalawang pangahas sa kanyang anak-anakan, nakalimutan niya na siya ay tao. Kaagad niyang ipinakita ang kanyang tunay na anyo bilang isang aswang. Hindi nila ako pwedeng makita sa ganitong anyo. Ayokong pandirihan nila ako. Ayoko. Pinanood niya ang paglibot-libot ng dalawa sa kakahuyan hanggang sa humantong ang mga ito malapit sa pinagtataguan niya. Mas lalo siyang nataranta sa takot na baka makita siya ng mga dalaga sa kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Nanay Rosini! Nasaan ka? Maya, baka wala dito si Tia. Saan naman siya pwedeng magpunta? Nag-aalala ako, Alma. Baka mapahamak ang nanay ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam kong matapang si Tia. Kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Huwag kang mag-alala. Mahanap din natin siya. Salitan sina Alma at Maya sa pagtawag kay Aling Rosini. Parehong nag-aalala ang kanilang mga mata. Parehong balisa at hindi mapakali. Dito napagpasya ni Aling Rosini na lumabas na at magpakita sa kanilang dalawa. Mas hindi niya kayang indahin ang nakikitang pag-aalala sa mukha ng dalawang dalaga. Nakayuko siyang inayos ang kanyang sarili at pinalis ang luha sa mga mata. Nahihiya siya sa anak-anakan niya. Ngayon ay makikita ng dalawa ang taglay na lagim na meron sa kanyang pagkatao. Kung sana lang, kaya niyang gawin ang lahat ng pagkakataon para gamitan niya ng kakayahan sina Alma at Maya. Makalimutan lang nito ang makikita sa kanya. Ngunit siya ay isa lamang normal na aswang, pumapatay at nagiging aswang kapag kailangan. Mga anak, narito ako. Nanay! Tia! Magkasabay na tumakbo palapit sa kanya ang dalawang dalaga. Nakipagyakapan sa kanya ng mahigpit. Hindi niya akalain na sa kabila ng kanyang itsura, magagawa pa siyang yakapin ng mga ito. Nagmamadali siyang kumala sa mga ito. Hindi ba kayo nandidiri sa akin o kaya'y natatakot? Nagkatinginan sina Maya at Alma. Puno ng pagtataka ang muka. Maya-maya lang, nakaramdam ng labis na galak. Nay, bakit naman kami mandidiri sa'yo? Dahil aswang ako, isa akong halimaw.
Nanay naman, huwag niyong tawaging halimaw ang sarili niyo. Sa totoo lang, may mga tao siyang tunay na halimaw. Katulad na lang ng mga nanakit sa akin kanina. Sila ang totoong halimaw. Samantalang ikaw naman, busila kang iyong puso. Niligtas mo ang buhay ko, Nay. Napaiyak na lamang bigla si Aling Rosini. Hindi niya akalaing makaririnig siyang muli mula kay Maya ng mga salitang matagal niya nang gustong marinig. Alam niya naman na isa lamang siyang hamak na aswang. Ngunit sa narinig niya mula sa itinuring niyang anak, hinaplo sa tuwa ang puso niya. Kaya naman, bago pa man tuluyang matamaan ng liwanag, nang papalabas na buwan ang kanyang muka, naglaho na ang nakasisindak na detalye sa kanyang itsura. Naglaho ang pangil. Ang mahahabang kuko ay muling umayos na kanina'y mahaba at magugulong buhok. Kitang-kita nila Maya at Alma ang pagbabago. Maging ang pagkurap ay hindi nila magawa. Si Aling Rosini naman hindi makapaniwala na nagawang pawiin ni na Maya at Alma ang kanyang pagkaaswang. Panginoon ko, totoo ba ito? Naglaho ang mga pangil ko. Wala nang bakas ng pagkaaswang ko. Oh, Diyos ko! Dahil malinis ang puso mo, Nay. Alam namin yun na kahit aswang ka, may pagpapahalaga ka sa amin. Kaya ang poong may kapal nang gumawa ng paraan para sa iyo. Muli silang nagyakap ang tatlo. Parehong napuno ng galak ang mukha nila. Ngunit nang mahagip ni Maya ang tingin ng dalawa, na nakahandusay na lalaki sa likuran ni Aling Rosini, nanginginig na hinawakan niya ang kamay ng kanyang madrasta. Patay na ba ang mga taong yan, Nay? Patawad, anak. Napatay ko sila dahil sa labis na galit ko sa ginawa nila sa iyo. Akala ko talaga ipapatayin ka din nila kanina. Mabuti na lang talaga at nagawa ko silang pikilan. Maraming salamat, Nay. Iligtas mo ang buhay ko. Buti na din sa kanila yan. Nang hindi sila makapaminsala ng iba. Alam mo na, sobra na din naman kasi ang ginawa ng mga yan. Kabayaran yan sa ginawa nila sa mga inosenteng tao na akala nila makakaya nilang api-apihin na lang. Kailangan na nating umuwi, mga anak. Baka may mga dumating pa at makita tayo sa lugar nito. Halika ng insan! Inalalayan ni na Aling Rosini at Alma si Maya. Ingat na baka may matapakan na naman ito ng patibong dahil sa sugat nito sa paa. Nang makaalis na ang tatlong babae sa pinangyarihang lugar, isang babaeng may pasangkakanin ang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Gulat, sindak at takot ang kanyang naramdaman dahil sa nasaksihan niya kung sino ang tunay na aswang na umaali-aligid sa kanilang baryo. Kailangan niya itong maipaalam sa kanilang kapitan. Kahit pangatulisan ang nasa harapan niya, hindi siya papayag na hindi managot ang aswang na pumatay sa kawawang tao. Samantala, ligtas naman na nakarating sa kanilang tahanan sina Aling Rosini, Maya at Alma. Gulat at nagtatakang rumehestro sa mukha ni Mang Lino nang mapagbuksan ng pinto ang tatlong babae. Magandang gabi sa iyo, mahal ko. Mahal, teka, Maya anak, Alma, anong ginagawa niyo sa labas? Gabing-gabi na. Pasensya na, Itay, kung sinuway ka namin. Alam po kasi namin ni Alma kung saan hahanapin si Nanay. Kaya pumuslit kami ni Alma para kami na pong maghanap sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Alam mo naman na hindi ako makatulog sa kaiisip. Nang malaman kong wala kayo sa loob, buong akala ko talaga tulog na kayo. Pasensya na po talaga, Tiyo. Nag-alala lang kami ni Maya. O siya, pumasok na tayo. Mahaba pa ang gabi. Nagsipasok na nga sila sa kanilang bahay. Saglit lang silang nagpahinga at nakainom pa ng mainit na barakong kape.
Ngunit nang makatutulog na sana sila, nakarinig sila ng ingay ng galit na mga tao na papalapit sa kanilang tahanan. Tiyo, Tiya, sino kayong mga taong yun? May dala silang sulo at itak. Parang galit na galit sila. Sino kayang sadya nila? Kilala ko ang mga ito Sila yung mga taong nakatira sa baryo. Ano bang sadya nila sa atin? Alam ko dito sila papunta. Nakisilip na din sina Aling Rosini at Tatay Lino. Pareho silang nagimbal nang matanaw ang mga galit na taong bayan. At pinagbabato ang bahay nila. Nangunguna ang babaeng kanina'y lihim silang pinagmamasdan sa kakahuyan. Sumigaw ang kalalakihan at sinabing ilabas ni Tatay Lino ang kanyang aswang na asawa. Nagkatinginan ang mag-anak sa loob ng tahanan. Nay, anong gagawin natin? Diyos ko, paano nila nalaman ang lihim ni Tiya? Alam kong kanina pa may nagmamasid sa atin. Nararamdaman ko ang presensya niya, ngunit hindi ko siya pinansin. Dahil hindi ko naman intensyon na pumatay ng inosente. Ngunit sa sinasabi ng mga tao ngayon, parang ako pa ang lumalabas na masama sa mga mata nila. Tiya, lahat naman ng masama sa paningin nakadepende sa kwento ng mga tao. Paano na lang kung mali pala sila ng hinala? Paano kung wala naman palang katotohanan ng mga sinasabi nila? Kawawa ang mga taong mapagbubuntuhan nila ng galit. Wala na tayong magagawa. Kung ganyan na nabulag sila ng maling akala, kailangan nating umalis kaagad sa lugar na to. Hindi tayo aalis, Lino. Ako lang naman ang kailangan nila. Alam kong hindi ako naging mabuting aswang noong kadalagahan ko. Baka sinisingil ako ng mga taong nasa harapan natin ngayon. Nay, hindi pwede. Nagbago ka na. Hindi na ikaw ang nilalang na sinasabi mo noon. Kaya utang na loob. Umalis na tayo. Napaigik si Aling Rosini nang may magpuputok na baril at tinamaan siya. Nataranta si Tatay Lino at ang dalawang dalaga. Kaya naman, inalalayan nila si Aling Rosini at walang nagawa ang ginang kundi ang magpatianod sa gusto ng kanyang pamilya. Mabilis na nakapag-impake ng mahalagang kagamitan nila ang mag-anak. Kaagad na dumaan sa likod ng bahay, palabas ng kakahuyan, na hindi akalain ng mga tao na may daanan pala doon. Tumakbo sila ng tumakbo nang hindi man lang nagtangkang huminto. Nang batuhin ng naglalagablab na sulo ang tahanan nila, akala ng lahat, hindi na nga nakaligtas ang mag-anak. Kailangan nating makalayo! Tay, wala ba tayong madaraan ng kuweba man lang? Kailangan magamot si nanay. Halos 3 oras din ang ginugol nila sa pagtakbo. Sa tansya ni Tatay Lino, nasa kabilang bayan na sila kung saan walang sino man ang nakakakilala sa kanila. Dito nila naisipang manatili muna, lalo na't may nakita silang kamalig na lumang-luba na at walang nakatira. Kaunting ayos lang. Matitirhan na natin to. Maghahanap lang po ako ng panggatong. Nay, ayos ka lang ba? Nabagan sila nang makita ang paghihirap ng mukha ni Aling Rosini. Namumutla na ito at halos nanghihingalo na. Napayak si Maya dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang madrasta. Napakabait nito para parusahan ng tao ng ganon. May, anak, huwag kang umiyak. Parte talaga ng buhay ng isang taong pagkamatay. Ang mahalaga, may natutunan tayo sa bawat paglisan nila. Huwag mong iyakan ang aking paglisan. Hindi ito panghabang buhay. Sana baunin mo ang aking alaala. Huwag ka magsalita ng ganyan, Nay. Hindi ako papayag na mawala ka. Maghahanap po tayo ng gamot. Maghahanap tayo ng kahit na anong mapaghihilom yung sugat mo. Isa akong aswang anak. Alam mong kaya kong pagalingin ang aking sarili. Pero kung ganito hanggang ngayon,
Hindi pa ito naghihilo. Malamang may nalalaman ang may-ari ng baril sa usal na ritual para hindi ako mabuhay pa. Ayoko lang na mawala ako habang nagdurusa kayo. Tia, alam kong nasa mahirap tayong sitwasyon ngayon. Pero di ba ang mga aswang may bertud na pinapasa para tuluyan na nga silang mamahinga? Masyado ko kayong mahal para hayaan pang magdusa sa lahat ng mga pinagdudusahan ko. Hayaan nyo nang baunin ko ang bertud sa aking libingan. Mahal na mahal ko kayo. Ipasa mo sa akin yan, Nay. Ako ang tatanggap sa pamana mo. Kailangan kitang ipagiganti sa mga hayop na yun. Insan, naririnig mo ba yung sinasabi mo, ha? Alam mo, hindi yun ganun kadali. Ayoko magdusa si Nanay. Matagal niya na akong inalayan ng kanyang pagmamahal na kahit kailan hindi ko natikman sa tunay kong ina. Kaya naman ayos lang sa akin kung maging aswang man ako ngayon. Ipaghihiganti ko siya sa mga taong nanakit sa kanya. Huwag na, anak. Ako na lang. Rosini, sa akin mo ipasa ang bertud. Pakiusap. Hindi pa man ako namamatay. Ilibing na ninyo ko. Kailangan kong pagdusahan ang lahat. Kahit magtalo pa kayo, wala akong pagbibigyan ng bertud. Nakailang hudyat pa sila ng palitan, ngunit wala pa ding nangyayari. Pumanaw na si Aling Rosini. Hindi man lang naipasa ang kanyang bertud sa kanyang pamilya. Walang pagsidlan ng lungkot at pigati ang nadarama ni Maya at ng kanyang ama. Nagluksa sila hanggang sa wala ng luha ang pumapatak pa sa kanilang mga mata. Nay! Huwag mo kong iwanan! Pakiusap! Bakit ikaw pa? Sana ako na lang! Nay! Dahil sa kanilang labis na pagmamahal sa kanilang nagsilbing ilaw ng tahanan, saglit silang nawala ng direksyon para mabuhay. Mabuti na lang, nagawa pa din nilang ayusin ang kanilang mga sarili. Hanggang sa 1 taon na ang matuling lumipas, hindi man sila tuluyang nakabangon sa pagkamatay ni Aling Rosini. Nakahanap naman sila ng libangan para sa kanilang mga sarili. Kahit paano nagkaroon ng trabaho si Tatay Lino sa bukid. Gamit ang iilang salapi na naipon nila sa paghahanap buhay sa dating tinira nila, nakabili rin sila ng lupa na siyang sinasaka ngayon ng kanyang ama. Si Alma naman ay nasa palengke at nagtitinda ng mga gulay. May sarili na ding pwesto at marami pang suki. Si Maya naman ang naiiwan sa bahay para mag-asikaso ng kanilang mga pangangailangan. Madalas siyang mag-isa dahil parehong takip-silim na kung umuwi ang Tatay Lino at ang pinsan niyang si Alma. Isang araw, malungkot siyang nakatungay sa bintana habang naghihintay na dumating ang mga kasama sa bahay. Kumusta na kaya ikaw, Nay? Sana naman masaya ka na dyan sa langit. Alam mo po ba, namimiss na kita. Si Tatay naman inaabala ang sarili sa bukid para makalimutan ka. Masakit pa din hanggang ngayon. Kung sana nabuhay ka pa ng matagal, pwede kitang alagaan. Tahimik na tahimik ang buong kabahayan maliban sa kanya. Kaya naman, nagulantang siya na makarinig ng malakas na katok ng pinto sa bahay nila. Hindi pa oras ng uwian. Pero labis siyang nagtaka kung sino ang posibleng magiging bisita nila sa labas. Sino yan? Maya, anak, buksan mo ang pinto. Nanlamig si Maya sa narinig niyang pamilyar na boses. Lamang tila nang galing sa kalaliman ng hukay ang tinig nito. Malamig at malagum, mababa ang tono, at mabagal kung magsalita.
Huwag mo akong binibiro ha. Hindi kita pagbubuksan ng pinto. Sino ka ba? Anak, papasukin mo ko. Tuloy na nga ng hina ang mga tuhod ni Maya. Klarong-klaro niya na boses nga ng madrasta niya ang kanyang narinig mula sa labas. Tumaas baba ang kanyang dibdib dahil sa marahas na paghinga. Kinilabutan siya ng hindi mawari. Posible bang bumangon ang patay mula sa hukay? Hindi ba ako namamalikmata lang? Diyos ko, paano na lang kung talagang si nanay ngayong nasa labas? Narinig ba niya yung sinabi ko sa kanya? Tumayo mula sa kinauupuan si Maya at nagtungo sa pinto. Nagtalo ang kanyang isipan kung pagbubuksan ba talaga niya ang kanyang ina o hindi. Ngunit sa huli, pinili niyang makasigurado. Nadala siya na mapanlilang at mapanlokong pagpapanggap lang para makapangnakaw. Kaya bago niya buksan ang pintuan, sinilip niya muna kung sino ang kumakatok sa labas ng bahay. Nahindik siya nang masilayan ng isang naaagnas ng bangkay sa labas at mukhang nilalango pa. Kitang-kita ang nakasisindak na itsura nito. Alam niyang hindi tataglay ng isang tao, kundi ng isang aswang. Nanginig si Maya dahil sa labis na pagkasindak. Hindi niya akalaing makakakita siya ng isang bagay na kahit kailan hindi niya akalaing makakaengkwentro niya sa tanang buhay niya. Dahil sa labis na takot, wala na siyang mapagpipilian kundi ang magtago. Dali-dali siyang nagtakbo at nagtago sa ilalim ng kama. Panginoon ko, ano bang mga nasabi ko kanina? May masama bang elementong nakarinig at binigyang hiling ang mga sinabi ko? Hindi siya lumabas. Ngunit ang nilalang na nasa labas ay patuloy sa paggatok. Habang tumatagal, pabigat ng pabigat ang bawat sahid ng kamay nito. At parinding-parindi naman sa tenga ni Maya ang paulit-ulit itong sinasambit. Maya, anak ko, alagaan mo si nanay. Anak, gusto kong papasukin mo ko. Anak! Gaano man katakot ang nararamdaman ni Maya, nanatili siyang nagtago sa ilalim ng kama. Halos hindi siya humihinga sa takot na baka marinig ng nilalang ang kanyang paghinga sa ilalim ng kanyang pinagtataguan. Nagulantang na lamang siya nang makailang beses na binayo ni Aling Rosini ang pinto. Pakiwari ni Maya, nawasak na ito. Si Aling Rosini naman, kitang-kita sa muka ang pagkatakam. Ang laway niya na pumapatak sa lupa. Anak, buksan mo ang pinto. Kamutin mo ang likod ko. Anak, maawa ka. Hindi ka pwedeng pumasok. Hindi ka nararapat sa aming tahanan. Wawasakin ko ang pinto kapag hindi mo ito binuksan. Anak! Umalis ka na! Hindi na ikaw ang nanay ko! Isa kang maligno! Patay na ang nanay ko! Isa siyang mabuting tao! Isa siyang aswang pero matatakutin siya sa Panginoon! Hiniling mo kanina na magkita tayo. Tapos ngayon, ayaw mo. May asin ako sa kusina. Lumayas ka na kung ayaw mong sabuyan kita. Akala mo ba wala akong pangontra dito laban sa'yo? Hindi ako tinatalaban ng asin. Kaya papasukin mo na ako. Miss na kita, anak. Diyos ko, anong gagawin ko? Kailangan kong kumilos. Hindi pwede ito. Naalala niya ang sinabi ng kanyang pinsang si Alma tungkol sa mga aswang na namayapa, kagaya ni Nanay Rosini. Ang mga aswang daw
na hindi na ipasa ang kapangyarihan o itim na bertod, hindi talaga lubusang namamatay dahil nga wala silang kamag-anak na mapapasahan ng kanilang kapangyarihan. Kaya sila nagiging amalanhig. Tama, si nanay ngayong nasa labas, pero isa na siyang amalanhig. Mas lalong nagimbal si Maya. May nalalaman siya sa kakayanan ng isang amalanhig. Ayon sa sinabi ni Alma, ang mga amalanhig daw ang sinaunang aswang na may kakayang magpalit ng anyo bilang tao o halimaw na may pangil. Kinatatakutan ang kanilang lahi, kahit ordinaryong aswang lamang ay mas nakatatakot pa kapag ang namatay ay muling bumangon sa hukay. Sila ay mawawala sa katinuan at maghahanap ng dugo na masisipsip. Kahit mismo ang mga kaanak niya na pinahalaga niya noon, hindi niya makikilala. Binibiktima din niya kahit ang mga ito. Kailangan ko makaalis dito. Kilalang bayulente ang mga amalanhig. Kapag nakita niya ako na nandito sa loob, malakas ang kutob ko na papatayin niya ako. Alam kong magagawa niya ang lahat ng bagay na labis kong kinakatakutan. Muling binayo ng aswang ang pinto. Pinalakas ng pinalakas hanggang sa mapansin ni Maya na mawawasak na ito. Sa isang malakas pang bayo, tuluyan na ngang magbubukas ang pinto. Dumungaw ang nakangising amalanhig at nilingon-lingon ang paligid. Umaamoy din siya ng hangin para bang nilalanghap si Maya. Nandito na ako, anak. Panginoon ko, tulungan mo ko. Iadya mo po ako sa kapahamakan. Huwag mo hayaang makita ako ni nanay. Mukhang nakikipaglaro ang aking anak. Hahanapin kita. Alam kong nasa paligid lamang kita. Hindi mo ko mahahanap. Hindi! Halos itaob na ni Aling Rosini ang buong bahay. Mahanap lamang si Maya. Maging ang mga mesa at malalaking cabinet, hinalungkat niya na. Sa likod ng bahay at sa kusina, maging sa mga kwarto. Ang kwarto ko na lang ang hindi niya pa napupuntahan. Paano na lang kung makita niya ako rito? Kabadong gumapang si Maya palabas ng ilalim ng kama. Kailangan niya makaalis at tumakbo. Hindi siya ligtas sa bahay nila at umaasa siyang dumating sana ang pinsan at ang ama niya dahil kailangan niya ng tulong. Mabuti na lang. Madali naman siyang nakalabas ng kama. Napansin niyang tahimik sa paligid kaya buong akala niya wala na si Aling Rosini. Mabuti na lang. Nilubayan niya na ako. Akala ko talaga mamamatay na ako sa atake sa puso. Huli ka! Ah! Halimaw! Pinagtataguan mo ba ako, anak? Layuan mo ako! Hindi ikaw ang nanay ko! Paano mo naman nasabi na hindi ako ang nanay mo? Bumangon ako sa hukay para sa'yo. Tinakasan na ng kaluluwa si Maya nang makitang humaba ang dila ni Aling Rosini at nagkaroon ng buhay na tila basawa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at natatakam na parabang anumang oras ay nakatakda ng daluhungin si Maya. Siya namang pagdating ni Alma, sinabuyan ng langis si Aling Rosini. Saglit itong nangisay, natumba, kaya gumawa na lamang ng paraan si Alma, mahila lamang si Maya. Dahil nananatili itong tulala sa labis na takot. Umalis na tayo, Maya! Si tatay! Nasaan si tatay? Kanina pa namin napansin ang nilalang na yan na umaaligid sa bahay kaya hindi na muna kami tumuloy. Nag-isip si tatay ng magandang patibong para makuha ang aswang. Anong gagawin natin? Bumangon na ang aswang! Tumakbo na tayo, Maya! Pero natatakot ako, Alma. Paano na lang kung maabutin niya tayo? Hindi natin malalaman kung hindi tayo tatakbo. Alam mo naman na kailangan nating mabuhay. Naghihintay si tatay sa sapa. Sige,
Lalakasan ko ang loob ko! Pagbilang ko ng 3, tumakbo na tayo! 1, 2, takbo! Kumaripas ng takbo ang dalawa. Hindi na nag-abala pang lumingon sa paligid. Narinig nila ang pagaspas ng hangin na siyang nagbigay pa ng lalong tensyon sa dalawa. Pilit na lumalayo kay Aling Rosini. Alam nila na mabilis tumakbo ang amalanhig at nakatatak na sa utak nito kung saan sila habulin. Kung saan man liliko si Maya, nakasunod ang aswang sa kanya at wala na siyang magagawa pa. Kailangan natin mag-isip ng paraan para malubayan niya tayo. Paano? Matitigas ang tuhod at siko ng mga amalanhig, Maya. Umakyat man tayo sa puno, hindi siya makakasunod. Alam niyang hindi makakakit ang sarili niya sa puno. Ang ibang paraan naman ay ang pagtawid sa ilog. Hindi din daw ito nakakalangoy at takot silang malunod. Kaya pwede tayong magtungo doon para hindi na niya tayo maabutan pa. Paano natin magagawa yun? Kayong sinusundan niya tayo, saan man tayo magpunta? May paraan pa. Kailangan nating maghiwalay muna. Kapag tumakbo ka naman, siguraduhin mong nakazigzag ang pattern ng pagtakbo mo. Para malito ang amalanhig sa pagsunod sa iyo. Tapos dumiretso ka sa sapa. Doon ako maghihintay sa iyo. O kung sino man ang maunang dumating sa atin doon. Sige, gagawin ko. Unang nagpahabol si Alma. Hinabol naman siya ng aswang. Nanginginig naman si Maya na dumiskarte palayo. Habang tumatakbo, hindi niya maiwasang mapaiyak. Kung paanong humantong sa ganun ang kanilang sitwasyon, hindi niya alam. Pero kahit pa pinangungunahan siya ng takot, naaawa pa din siya sa kanyang madrasta. Marahil, kahit sa kamatayan ay nagdurusa ito. Naawa ako sa iyo, inay. Hindi ko akalaing nahihirapan ka pala ng ganito. Kung sana hindi namin hiniyaang itago mong bertud. Dahil sa kabutihan ng puso mo, ikaw naman ang nalunod sa pagdurusa sa sarili mo. Naabala ng gusto ni Alma ang amalanhig, kaya hindi na nito nahabol pa si Maya. Kaagad siyang tumawid sa sapa. Kasunod si Alma at bago pa man umatras si Aling Rosini, nagawa na siyang huliin ng kanyang asawang si Mang Lino. Patawarin mo ko, mahal ko. Alam ko masakit para sa akin ang gagawin namin. Pero ito lang ang paraan para matahimik ka lang matiwasay. Gamit ang lubid na may blessing ng pare, kaagad niyang iginapos ang ginang. Wala itong nagawa dahil may taglay na orasyon ang lubid para hindi makapanlaban kahit ang sino mang aswang. Kahit paano, natuto din naman sila. Muli nilang dinalaw ang pinaglibingan kay Aling Rosini at nagimbal sila nang mapagtantong bumangon talaga ito sa hukay. Wasak at tumaob ang kabaong ng pinangihimlayan nito. May pinaamoy na langis si Tatay Lino kay Aling Rosini na siyang nakapagpawala sa kamalayan nito. May naging kaibigang albularyo si Mang Lino na siyang nagturo sa kanya kung paano gumawa ng ritual katulad ng ginawa nila ngayon. Ang nasabing albularyo ay isang santigwar. Nakakaawa naman si Tia Rosini. Palagi na lang siya nagkakaganito. Palagi na lang siya nagiging masama sa mata ng ibang tao. Pero buti na lang, tayo lang ang nakakita sa kanya. Paano kapag may ibang nakasaksi na naman sa nangyari sa kanya? Kahit bangkay na siya. Malamang, sinugod na naman tayo ng mga tao sa bago nating tirahan. Sino ba naman ang hindi? Kahit sa kamatayan nagdurusa siya. At ayokong may makakita pa sa kanya. Kahit natatakot ako sa kanya. Patawarin ninyo ako. Gagawin na lang natin ang bagay na ito para sa katahimikan ng kanyang kaluluwa. Walang aswang na kagaya ni Rosini ang kailangan magdusa kahit sa kabilang buhay. Naiintindihan ka namin, Tay. Saka ito na ang makabubuti para sa lahat. Masakit man, alam kong hindi mawawala si Nanay sa puso natin. Alam ko yon. Maingat nilang nilapag si Aling Rosini sa hukay at binungusan ng langis. Binasa naman ni Tatay Lino ang ritual
habang nakayuko ang mga ulo ni Maya at Alma. Parehong hilam sa luha ang mga mata nito. Gayunpaman, wala na silang magagawa. Nangyari na ang dapat na mangyari. Nagkaroon siya ng madrastang amalanhig, pero hindi ibig sabihin nito kamumuhuian niya na ang ginang. Dahil sa ginawa nito, kailangan lang ng matinding pag-unawa. Hindi lahat ng tao ay naging masaya sa kung anong klaseng pagkatao meron man sila ngayon. Sana matahimik na si nanay. Oo nga. Umaasa ako na hindi na siya babangon pa ulit sa hukay. Marahil nagawa lang niya ito dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, na kahit wala na siya, ay naisip niyang ipaalala na hindi niya tayo nakakalimutan. Masuyo nilang pinagmasdan ang biglaang paglagablab ng katawan ni Aling Rosini sa lupa. Hindi man lang ito nagpumiglas o gumawa ng kahit anumang galaw na ikinasindak nilang tatlo. Nanatili ang apoy hanggang matapos mabasa ni tatay ang ritual ng mga santigwar. Binuhusan pa nila ng langis at kalamansi ang abo pagkatapos tipunin ang mga ito. Salamat mga anak. Tinulungan niyo kong ihatid natin sa tunay na huling hantungan si Rosini. Alam kong masaya na din siya. At hayaan na ninyo siyang makapagpahinga. Tama. Alam kong magiging masaya na si Tia kung saan man siya naroroon. Hindi na siya masasaktan at hindi na siya mahihirapan. Wala nang pagdurusa. At hindi naman natin siya makakalimutan. Mahal na mahal natin siya. Mahal na mahal ka namin, Nay. Sana maging maayos ka na dyan sa magiging bago mong tirahan kasama ang ating Panginoon. Bantayan mo po kami at ipagtanggol pa din sa pamamagitan ng kabutihan. Pagsikat na nga ng araw, nang magpasya silang tatlo na umuwi sa kanilang tahanan. Marami pa silang kailangang ayusin, pero nagpapasalamat silang tatlo na magkasama pa din sila. Nagbibigay ng lakas ng loob ang bawat isa at nakatitiyak na hindi na magagambala pa ang kanilang mga buhay dahil sa lakas ng kanilang pananampalataya, hindi lang sa kanilang mga sarili, kundi pati na rin sa Puong May Kapal.